Basta ba laban sa isang babae, automatic na yan na vowsy o kailangan involved ang party sa isang intimate relationship? Hindi, actually, magandang clarification po yan. Para po sa ating mga manonood, hindi po porke babae ka, ay automatic vowsy. Kasi pwede naman pong babae sa babae or lalaki sa babae. Ang crime, kunyari, sinaktan ka ng classmate mo. It doesn't mean na vowsy yan dahil ang vowsy contemplates a relationship between the victim at saka yung nananakit or perpetrator. Dapat po either asawa, boyfriend, may intimate relations nga po. Kahit na Kanina sabi nyo, nanliligaw pa lang pwede rin po nanliligaw din po. Kasi po, may dating relationship is actually also considered under vowsy law. So, and pag manliligaw, di ba, nagde-date naman kayo or you get to know each other. So, if it falls under a dating relationship, pwede na rin po. So, ang kailangan lang po talaga ay mapatunayan na they use the relations to abuse or take advantage of a woman para po ipakita itong relationship para po maging vowsy. Now, kung wala pong relation, sabihin nating barangay chairman, di ba? Or lolo, hindi na po vowsy yan. But may kaukulang batas po para Meron po. promotekta po sa inyo, mga kapatid. Meron pa rin po. So, meron pa rin namang, kunyari, si lolo, sinaktan niya ang kanyang apo. Meron pa rin naman pong child abuse law para po mapanagot itong si lolo. Ang vowsy lang po talaga medyo particular siya about the relationship between the victim and the perpetrator. Sa Dojack po, anong kadalasan na uri ng abuse ang inilalapit po sa inyo? Well, sa totoo lang po, karamihan po talaga ng nagrereklamo yung mga iniwan ng asawa at hindi sinusustentuhan. So, medyo related po siya sa topic natin last week. Monday. Pero I think most women naman talaga, hindi maghahabol yan, lalo na kung abusado. Pero kung talagang hindi na niya mabuhay ang kanyang mga anak, ang kanyang sarili, matapos maka-experience ng abuse, doon na lang talaga magfa-file. Very, very forgiving actually ang mga Pilipina. So talagang pag nakita mong nagreklamo na, nagsampa na ng kaso, usually, yun nga, hindi na, dahil talagang kailangan na talaga, hindi dahil galit sila, pero dahil kailangan na talaga. Kung gusto po nilang lumapit, kailangan po nila ng legal assistance, yung mga nangangapa, kung paano nila mapapanagot yung kanilang partner doon po sa klase ng abuse na dinanas nila, ay paano po ba? Paano ang paglapit sa Dojack? Ano ba yung mga kailangan nilang dalhin or i-collate na para hindi pa balik-balik? Well, for one, pag sa Dojack po, pwede naman po kayong initial consultation pa lang po. So, hindi naman po necessary na may bit-bit kayong dokumento or psychiatric report. In fact, gagabayan po namin kayo base po sa inyong storya, kung ano yung mga applicable na ebidensya, anong applicable na reklamo para sa inyo. Ngayon, kung kayo naman po ay masyadong malayo sa DOJ Action Center, pero malapit kayo sa PAO, pwede na rin po kayong lumapit mismo sa Public Attorney's Office. Now, kung meron din pong medyo malalang sitwasyon, ito, kinai-share Ms. Cheryl, meron akong naging actually hindi siya client, naging victim kasi as a prosecutor, lumapit siya sa NBI din dahil yung boyfriend niya, bina-blackmail siya with her videos, mga intimate videos. Bina-blackmail siya para hindi nga iwan yung boyfriend niya. And at the same time, the boyfriend was telling her, magtana na tayo. Pero yung girl kasi, dahil nasasaktan din siya, tapos yun nga, kinalat yung mga videos nila, ayaw na niya. So humingi siya ng tulong sa NBI. Pwede din po kayo humingi ng tulong sa NBI at saka sa PNP, yung Women and Children's Desk, para sa mga ganyang klaseng reklamo kasi yung mga ganyan ongoing pa yung abuse. Actually, may mga nare-report kaming ganyan.
sa news po na yung pagba-blackmail nga. Yes. Hindi mo alam kahit either photos or video nga po, intimate video and photos ay ginagamit pag gusto na makipaghiwalay. Totoo po yan. So entrapment ginagawa na Yes. nagkakaroon ng pwedeng entrap po yung taong yon. Yes, that's correct, Ms. Cheryl. Yung mga kasong hinawakan ko po sa DOJ, karamihan po entrap yung partner kasi magmi-meet sila para either, ang tawag po dyan sa ganyang klaseng crime is also sextortion. Meron na siyang tawag sa aming mga piskal and even abroad, ganun na yung tawag sa law enforcement, sextortion, na gamit ang intimate photos, videos, minsan nga dinodoktor pa di ba? Or minsan nga hindi alam ni babae, pinipicturean na pala siya or vinivideohan during an intimate moment. While it is vowsy, kasi may relation, pwede ring may additional charges sa mga ganyan klaseng crime. Like, ang kinaso ko dati, grave coercion in relation to cybercrime. Kasi yung victim ko before, yun nga, gusto niya makipaghiwalay, pero pinipilit siyang mag-stay. Pinag-check-in pa sila, pinagtatahanan. So, merong pang additional crime na sumasampa, hindi lang vowsy po. Kaya magandang discussion po in the future yung mga cybercrime because, let's face it, Ms. Cheryl, in this day and age, yung mga phone natin, ang daling mag-video. Yeah. And admittedly, I think the younger generation is very tech-savvy. Yeah. And sometimes, I really don't judge kung yun yung gusto nila. But kung gamitin na kasi ng mga ex-boyfriend nila or ex-husbands in a wrong way, yung mga ganong klaseng videos, ibang usapan na po yan. It's already a crime. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo